Matay? Yun. Sige po, basahin mo natin sabay-sabay. Ready? Begin. And in all matter of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all Israel. At lahat kayo rin po sa rin manalangin. At sa kayo namin Diyos sa kila sa lahat. Kami po Diyos yung nagpukulit ng maraming salamat. Maraming salamat sa mga ulit ng pinawin. Ulit na natin hinggan. O Diyos na tuloy na sa buhay po namin na patuloy yung mga salita. Imayahayag sa buong mundo upang makakilala po nila kayo Diyos sa mga mo panibagong pag-asa sa buhay mo ng bawat isa. Maraming po salamat po Diyos sa pagkabasa ng mga pusulatan ng mga pag-ibigay sa mga ito. Kayo po pag-ibigay ng muna kung bilis mo sa buhay mo ng bawat isa. Kailangan po Diyos sa pag-ibigay ng pusato ng Espiritu ang pumagin na po sa amin. Bigyan po ng marunungan at tumimo po Diyos ang bawat pakikinig mapapagyan mo nila sa oras po ito. Bless you po Diyos yung mga Sunday Scholar. Ang naman sa kanilang po ng edad, kung magpagulo, mag-iingay, pero dalangin po Diyos sa patuloy sa magbabayan, matuan kung paano mo ba kalaga ang ganitong klase paglilingkod sa iyong mga harapan. Kaya kung madagilan, mamaya siya magpapatuloy. Pangilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This is it now. So, mga good morning. Dahil nagpapasalamat sa Diyos sa pagkatayin muli ng kasama-sama, nagkakita-kita, sa isang layunin para paglingkuran po ang ating Panginoon sa buhay po natin. So, Brother Andrew, may sinatap sa'yo. Nakita ka na. So, once again po, no? After our service, ay meron po tayong second service. Doon po kina Sister Joy sa mga Hernandez family. Dahil this day ay, ano po ni Lolo Ben, ako sa isa sa mga member po natin, tawag po yun, Tomas Valdas po yun, wala, tawag, Pagbuan Hernandez. Pagbuan Hernandez, Tomas Valdas. Ako, so, request po nila, isang po tayo ng service doon. And afterwards, ay magkakaroon po tayo ng lunch doon. Pakilang po ba? Pakilang? Ayaw nila. That's muna tayo doon, ako. So, bago po yun, ay magkaroon muna po tayo ng pakikinig ng salita niyo. Tayo papasalamat sa Diyos, no, po sa bawat isa. No, na sa biyaya ng Panginoon, na tayo po ay nakakapagpatuloy. Pero sometimes, yung mga pagsubok, yung mga struggles, hindi man tayo perfect. Tama po ba? Amen. Pero man tayong kapintasan, iba't iba man yung mga pag-uugali natin. Pero tayo pa rin nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinagkaisa ng Diyos. No, po, sa isang layunin para tayo maglingkod sa Panginoon. No, po, kagaya po ng ating pag-aral, mga kapatid, na Book of Daniel, chapter 1. May kaganapan po dito. No, po, ang senaryo po dito, mga kapatid, nagabi po yung bansang Israel. No, po, ngayon, nandun po sila Daniel. Nandun po yung kanyang mga kasama, na si Ananiah, si Mishael, at saka si Azariah. No, po, nang ginawa po dito, mga kapatid, na nagabi sila. Ngayon ang ginawa ng hari, no, po, kinaptured sila. Ngayon ang ginawa ng hari, gusto nila silang alagaan. Palakasin. No po, yung bang maging matipulo sila o sabihin natin na dahil nakakaptig po sila mga gusto nila sila maging kakampi. Kaya ang ginawa po ng hari, gusto na silang pakainin. Pakainin yung talagang pagkain ng hari. Painumin ng alak. Pero nagkaroon po ng paninindigan itong mga tao pong ito, mga kapatid, mga lingkod ng Diyos. Na bagamat natalo po sila, bagamat nagabi po sila, pero hindi po nawala ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nasabi po nila mga kapatid, hindi po kami kakain dyan, hindi po kami pwede dyan. Na po, nasabi ng mga nila Hananiah, nila Mishael, at saka ni Azariah, bigyan nyo lamang po kami ng tubig at gulay. No? Tubig at gulay lang po. Na po, so madaling salita, bakit tubig at gulay lang? Andito, maraming karte. Pwede pa kayo uminom ng alak. Na po, pero sabi nila, hindi po pwede sa amin yan. Na po, sapagkat kapag ginawa po namin yan, ibig sabihin, parang pinagpalit na rin namin ng Panginoon sa aming buhay. So, madaling salita ang ginawa mga kapatid. 10 araw, sila po'y kumain. No po, at nandun mga kapatid, kumain po sila gulay at tubig lang. Pero alam niyo po mga kapatid, nung kumulit balikan sila ng hari, nasabi dyan mga kapatid, in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers. Nakita lang hari mga kapatid, nung pagbalik niya, nung una nakita niya mga payat lang sila. No po, nandoon mga kulelat yung mukha. No po, pero nung muli nilang balikan mga kapatid, nakita ng hari na napakaganda, napakisip nila. Lumaki sila at 10 times better. Sabi niya, hindi lang 1 times, hindi lang 2 times, but 10 times better than all. Sabi niya, the magicians and astrologers that were in Israel. No po, na nandoon mga kapatid, na pinakita po nila Azariah, ni Mishael, no po ni Ananiah, ni Daniel, na basta't sila ay maglilingkod sa Diyos, na basta sila ay magtitiwala sa Panginoon, bagamat natalo sila, hindi po sila nawala ng pag-asa.
At ang ginawa ko nila mga kapatid, hindi po sila nakipag-compromise. Hindi po sila nakigaya. Hindi po sila naglasing. Hindi sila nakikain. Doon sa pagkain ng masama, galing sa masama. Kundi ginawa nila mga kapatid, pinakita nila, Lord, alam po namin na kayo ay Diyos. Na bagamat nanggapin po kami, sabi nila, ay magpapatuloy po kami magtitiwala sa iyo. Na po, kung imagine, ilan lang po sila? 4. Ang dami nilang, yun nga, natalo nga sila eh. Pero gusto kong pasilip po natin dito mga kapatid, hindi pa rin nawala ang kanilang pananampalataya. Hindi pa rin nawala ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Hindi pa rin nawawala mga kapatid yung paggalang nila sa Panginoon. Kung hindi sa kanilang buhay, bagamat konti lamang sila, nagpatuloy silang naglingkod sa Panginoon. Na po, kagaya po sa ating mga kapatid, lagi po sinasabi sa inyo mga kapatid, ang Diyos hindi niya hinahanap ng marami kung hindi naman totoo. Mas maigi pa ang kakunti na totoong naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, bagamat iilan lang tayo, ang nais ng Panginoon, mapakita natin na masigit pa tayo sa marami. Bakit tayo dapat masigit sa marami? Meron tayo kasi tayong kailangan gawin eh. Nga po, pamagat po ng ating mensahe this morning mga kapatid is serving the Lord together 10 times better. Nga po, yung bang maglingkod tayo sa Diyos. Nga po, nasama-sama. At iigitan natin mga kapatid yung pang 10 beses. But the question is this, how? Paano kaya tayo makakapaglingkod? Paano kaya natin maibigay yung ating best? Paano tayo sa mga kapatid, in spite of our, yung level ng ating buhay, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo mayroong mga trabaho lahat. Pero sabi ng Diyos, but if you work together, if you serve together, you can do better. Na po? Kaya sabi ng mga kapatid, how? How can we do 10 times together? Number 1, sabi po dyan mga kapatid, number 1, meron na ba tayo? Wala pa? Wala, no? So, yun po na po. So, sabi po ng puntang unang po mga kapatid, paano daw tayo mas lalong paglingkod ng sama-sama sa Diyos? Pero tayo kailangan kasi gawin eh. Sabi ng una mga kapatid, we must increase our faith. Kailangan daw natin palaguin yung ating pananampalataya. Di mo ba lagi yung napapakinggan? Lagi na lang increase faith, increase faith. Kasi mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, dapat talaga lumago ka sa iyong pananampalataya. Dapat kung paano ang isang bata, di ba ang bata lumalaki? Yung bata nagmamature. Tama ba? Yung bata lumalawak, habang bata pa siya, yes, bata pa lamang siya, pero kapag tumanda na, dapat lumalawak ng kanyang mapunawa, yung isipan. Nung dati, konti pa lang yung kanyang alam gawin. Pero habang tumatagal, dumadami na. Tama ba? Amen. Anong ibig sabihin? Nag-grow up. Ang sabi ng Diyos, like our faith, we must increase our faith. Dagdagan natin ang ating pananampalataya. No po, ipakita natin kung ano ba talaga ang kailangan natin gawin. No po, sabi po ng, pasinin niyo po yung Romans chapter 10 and verse number 17. Romans chapter 10 and verse number 17. Sige nga, buksan mo nga, Brad, para mabasa. No po, Romans chapter 10 and verse number 17. Nasabi ng salita ng Diyos, dito nagmumula yung faith eh. Dito nagsisimula yung pananampalataya. Dito natin magkikita, ano ba dapat natin gawin para ma-increase yung ating faith? Basahin mo nga, ready begin? Amen? Tuloy-tuloy po. Basahin mo, ready begin? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Saan daw nagmumula ang pananampalataya? Sabi niya, so then faith cometh by hearing. Ang pananampalataya daw nagmumula sa pakikinig. Paano ka magtitiwala kung wala ka na pakinggan? Tama ba? Paano ka mananampalataya kung wala magsasalita sa inyo? May nagsalita, may nangaral, meron kayo na pakinggan. So therefore, meron kayo ngayong pananampalataya. Naniwanagan. Tama ba? Pero hindi mo nagtatapos doon. Basta rin mo yung pananampalataya. So that faith cometh by hearing. May kasunod, tama ba? Hindi lang isang beses magiginig. May kasunod eh. And hearing. Makinig ka naman ulit. Ano pagkikinggan mo? Marites. Ano pagkikinggan mo? Kita. Ano pagkikinggan niyo mga kapatid? By the word of God. Amen? Amen. Ang pagkikinggan natin ay yung salita ng Diyos. Kaya ang isang mananampalataya, dapat patuloy kang makinig. Makinig ka ng makinig. Gusto mo lumago ang iyong pananampalataya. Gusto mong tumatawag. Gusto mong tumibay. Kailangan ka laging nakikinig ng Word of God. Dapat lagi ka nagsisimba. Dapat lagi ka nagbabible study. Dapat lagi kayo ng pagnanasa mga kapatid na makaunawa hinggil sa salita ng Panginoon. Kagaya po yung pinuntaan namin kahapon.
nga po, would you imagine, ilang taon na siya? 75 years old. Nanay po siya, lola siya. Nga po, nauwi siya sa lugar ng Malasa. Yung testimony niya, sabi niya, nga po, yung kanyang dati pananampalataya, siya yung nangunguna doon sa pabasa. Nga po, yung every morning, yung bang nananalangin silang paulit. Nga po, so kaya nandun siya. Nga po, sabi niya, nga po, sa tanda kong ito, sabi niya, ngayon ko lang nakita yung kumpletong salita ng Diyos. Sabi po niya. Dito naliwanagan ko, sabi niya, nakapagsimba po kasi sa baptist eh. Nga po, naku, imagine na sabi niya, dati, nananalangin pa ako yung nangunguna. Nagtatuog pa ako na manalangin kami, paulit-ulit. Yan lang sabi niya, hindi namin naunawaan. Pero ngayon, naiintindihan namin. Bakit? Kasi lagi na ako ngayon nakikinig ng salita na. Sabi niya, mga kapatid, nagkatupan siya ng commitment. Sabi niya, kung yung pamilya ko, kasi meron siya 12 na anak eh. Isang basketball. 12 yung anak niya, sabi niya. Sa una kong reliyon, nahikayat ko sila lahat. Di ba? So ngayon, ang panalangin ko, dahil nakita kong katotohanan, kung imagine, 75 years old ko ito. Matagal na naglilingkod, matagal na pumupunta sa simbahan din. Sa dati niya simbahan. Pero nung talagang nakaunawa siya, nung nakita niya yung pananampalataya, totoong pananampalataya, nung napakinggan niya talaga yung totoong salita ng Diyos, nakita niya, nagkaroon siya ng desisyon. Hikayatin ko ang ating pamilya dito. Sapagkat dito nakita ko totoong paglilingkod. Nakita ko totoong pagsasakripisyo. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Yung kanyang faith nag-increase. Tama ba? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, lumago. Hindi lang basta pumupunta sa simbahan. Sabi nga niya, pumapasok lang po ko sa simbahan na ito kapag may relief. May bigayan. Nga po kasi doon sila sa taas ng bundok eh. Mga Aita. Nga po, by the way, nung Friday, pumunta po kami doon. Kaso may sumabang po sa amin. Si Anthony, ay joke. At saka si Mark. Nakasama sa amin eh. Nga po, nagbigay po kami ng mga relief goods doon. Nga po, dahil na mahirap yung sitwasyon, nasa bundok po kasi sila eh. Nga po, pero sabi niya, dati pumupunta lang ako dito, pumapasok lang ako sa Baptist Church. Kapag ini-invite lang, kapag yun, may bigayan. Kaso, habang nakikinig ako, napaisip ako, sabi niya, pumupunta lang ba ako dito sa simbahan na to kapag may bigayan? Kapag may relief. Di ba? Kung totoo kang maglilingkod sa Panginoon, sabi niya, dapat kahit walang relief, pupunta ka. Naku, kung imagine, nagmula po yun mga kapatid ha? Nagmula yung pananalitang yun doon sa matandang lola na 75 years old, na matagal naglingkod, nanguna rin sa dati niyang pananampalataya. Naku, pero nung naunawaan niya mga kapatid, lumago po siya. At alam niyo ba, kapag nananalangin siya, lumuluhod pa eh. Di ba? Nakaluhod pa. Kung imagine, matanda na rin po siya, mahirap na rin siya naglalakad. Na po parang, ngayon po lola, ilan taon na po kayo lola? 77, nga po, ganyan din po siya. Nga po kasi 75 po yun eh. Nga po, nahihirapan na rin siya maglakad. Pero ba't ko, imagine mga kapatid, nung nag-pray, nung nag-invitation, lumuhod pa po siya. Could you imagine? Nandun ang kanyang pananalangin. Nandun ang kanyang pagnanais na lumapit sa Panginoon. Bakit po nangyari mga kapatid? Kasi patuloy siyang nakikinig na salita ng Diyos. Kailan yung sinasabi po sa buhay po ng bawat isa, alin gusto mo laging pinapakinggan? Di ba nga, pagkagising mo pa lang, naririnig mo na yung kapitbahay mo nagmumura. Naririnig mo na yung kapitbahay mo naging pag-away. Diba? Minsan, iba't ibang iba't ibang mga napapakinggan natin. Kaya sana mga kapatid sa buhay natin, mas gusto rin natin makinig na salita ng Diyos. Don't miss the opportunity. Every time we go to church, let us listen to the Word of God. Huwag natin sabihin, alam ko na yan. Pag alam mo na, di ka na makikinig. Tama ba? Kaya lang yung sinasabi, isipin mo, di mo pa alam. Dahil di mo pa alam, makikinig ka. Dahil di mo pa alam, kukunin mo yung interest mo. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey! Nga po, ang kailangan mo gawin, mga kapatid, lagi mong isama ang Diyos sa iyong buhay. Gusto mo lumago yung pananampalataya, yun, makinig na salita ng Diyos. The second thing, mga kapatid, lagi mong gawin kapartner ng Diyos. Gawin bahagi ng iyong buhay. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung tatanggalin mo ang Panginoon, ikaw na yung pinakamasirable buhay. Bakit? Kasi inalis mo na ang Diyos eh. Di ba nga like yung sinasabi sa inyo, alisin mo na lahat, huwag lang ang Diyos? Amen? Amen. Pero hindi. Yung iba, ka-spirit na hinawa kanyang baraha. Iiwanan ng Diyos. Yung iba, mas
gusto kukunin hawakan yung, ano yan? Meron doon yung kinakasog, di ba? Yung kinakasog. Di ba? Yung iba, mas gusto ginawakan yung long neck. Di ba? Yung iba, mas gusto ginawakan yung iba't ibang bagay. Sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat, mga kapatid, sa buhay natin, huwag na huwag mong tatanggalin ang Panginoon. Gawin mo siyang kapartner. Ang sabi ng Diyos, gusto mo lumakas ang iyong pananampalataya, lagi mong isama ang Diyos. Yes, walang perfecto. Kung titignan natin tayo lahat, meron gano'n, tama ba? Hindi tayo accepted. Kasi minsan nahihikayan tayo, minsan nahi-influensyan tayo. Pero sabi ng Diyos, huwag na huwag mong aalisin ang Diyos. Huwag na huwag mong isa-set aside ang Diyos. Di sasabihin mo, Lord, tabi ka muna, nakaharang ka eh. Nakaharang ba ang Diyos sa buhay? Kaya ka pa parang makasalamat sa waring dito. Makasalamat sa kanyang kasiyahan. Ano yun, tama? Kaya nga sabi ng Diyos, huwag mong tanggalin ng Diyos. Lagi mo siyang isama. Nang isang gano'n sa buhay mo, patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya. Di ba nga lagi mo sinasabi sa ito, word Christian. Christian. Christ. Tama ba? Bakit tayo tinatawag na Christian? Christian. Tama? Christian. Bible Baptist Church. Christian, ang ibig sabihin ng Christian, Christ in you. Si Kristo nasa iyo. Di ba? Hindi lang basta Kristiyano. Di ba? Hindi lang Christian. Di ba? Nasabi ng Diyos, you are Christian. Why? Because Christ is in you. Christ is in me. Pero kung tinanggal natin ang Panginoon, the word Christian, di ba? Kasi yung word na Christ, sila yung makita ng letter? I-A-N. Anong ibig sabihin nun? I am nothing. I am nothing without Christ. Walang kwenta kung wala si Kristo. Kaya sabi mo sa kanina mga kapatid, ikaw na ang pinakamasirableng buhay kung aalisin mo ang Diyos sa buhay mo. Nako, kaya sabi ng Diyos, don't let God, mga kapatid, put away. Don't let God, mga kapatid, yung bang alisin mo siya sa iyong buhay. Always include God in your life, in your family, in your dreams, in your study. Nako, lagi mo siyang isama. Kaya sabi na dito mga kapatid, we can do 10 times better if we increase our faith. Paano mag-increase yung faith mo? By hearing. Hearing of the Word of God. Patuloy kang makinig. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, habang ikaw buhay, habang ikaw malakas, habang may pagkakataon, patuloy kang makinig ng salita ng Panginoon. Na po, hindi pwede sabihin ng bata pa po kasi ako eh, hindi pa po naiintindihan. Na po, kapag matanda na kasi ako eh, sila na lang. Kaya tanong, kailan? Di ba? Ang sabi ng Diyos, kapatid, habang buhay ka, ang paglilingkod sa Panginoon, walang pinipiling edad. Na po, walang pinipiling edad. Kaya nga bata pa lang, kailangan na makinig. Kahit naman tumatanda ka, makinig ka pa rin. Hanggang sa uli-ulian ng iyong buhay, patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Na po, sapagkat bakit? Ito kailangan natin. Para lumakas tayo. Para lumagal tayo. Para magkaroon tayo ng kasiyahan. Masubukan natin ang salita ng Panginoon. Na po, we can do 10 times better if we must increase our faith. The second thing, mga kapatid, what's the second thing? Sa inyo ngayon, yung second thing? We must stop making excuses. We must stop making excuses. You can do 10 times better. Pwede ka sabihin natin na yung gawin, mas mahigit mo pa. You can do more. You can do your best. Why? If you will stop making excuses. Di ba tayo tao, mahilig tayo mag-excuse? Tama ba? Yung bang excuses will stop your progress. Kapag lagi ka nag-excuse, hindi ka mag-grow. Kasi bakit? Excuse po, mahina po kasi ako eh. Hindi ka mag-grow. Excuse po, di ko po kasi alam eh. Excuse po, marami po kasi akong gagawin eh. Ano ibig sabihin? Hindi ka matuto. Hindi ka mag-grow. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, excuses will stop your progress. But, sabi nito mga kapatid, when you start, sabi niya pa po nito mga kapatid, when you start making excuses, you will fail. Kapag nagsimula kang mag-reason out, gumawa ng mga excuse, mag-fail ka. Tama mo ba? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, don't make excuses. Find way. Diba nga, sabi nga ni video, we find ways. Sabi ni video eh. Diba? Dapat gumawa ka ng paraan. Tapo, believe in the miracle. Tapo, minsan kasi iniisip natin, hindi ko po kasi kaya eh. Wala po kasi ako eh.
No po, alam niyo ba sa Bible, ang dami mga tao, mga lingkod ng Diyos, gumawa na sila ng mga excuses like Moses. Si Moses gusto siyang gamitin ng Panginoon, pero gumagawa siya ng excuse. Sabi niya, Panginoon, baka di sila makinig sa akin eh. Panginoon, baka di nila ako maintindihan kasi pautal-utal yung pananalita, kakakyak, galing pananalita niya. Panginoon, baka hindi sila maniwala sa akin. Pero ano sabi ng Diyos? Sino ba gumawa ng bibig? Sino ba nagsugo sa'yo? Di ba ako? Ang kailangan mo lang gawin, sumunod. Don't make excuses. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, believe in the miracle. Naniniwala po kayo sa miracle? Amen. Naniniwala po kayo sa miracle? Amen. Natingin nyo, walang miracle? Meron. Di Diyos eh. Tama? We have a God. And our God is a big God. Yung Diyos natin ay buhay. So we must believe in miracle. Sometimes sa paningin ng tao, walang pag-asa. Sometimes sa paningin ng tao, wala nang katugtog. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, there is a miracle. Hindi pala. Nako, di ba nga sabi ng tungkol? Kailangan ko kayo. Para magkaroon ng ipilang. Para magkaroon ko ng himala. Kasi bakit yung kakayahan ko hanggang dito na lang. Wala hanggang dito na lang. Pero meron Diyos na pwede mag-extend ang buhay na. Ano ba? Kasi alam niyo ba, mga kapatid, ilagay siya yung kaisipan. Kapag ginusto ng Diyos, kahit ano pang karamdaman mo, mabubuhay ka. Tama? Kapag ginusto ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kapag ginusto ng Panginoon, kunin ang buhay mo, kahit wala kang karamdaman, mamamatay ka. Tama? Kahit wala kang karamdaman, kahit okay ka, mamamatay ka bagay. Kasi nandun tayo lagi sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya lagi natin hingin, mga kapatid, stop making excuses. Believe on miracle. Believe in yourself. Diba? Believe in yourself. Diba? Meron tayong bisita dito. Si Brother Mark. Brother Mark, tayo mga Brother Mark. Tira, no? Dati, ano yan? Kilabot ng putput yan. No? Kilabot ng putput yan. Ngayon, nakanektay na. Diba? Miracle, amen? Amen. Ito sa harapan pa natin. Diba? Yeah. Ito yung, ano natin, Bini. Bini. Bihira, no? Kasi nga, tayo nga, Sister Jenny. Jenny. Siya si Jenny po. Ano po? Could you imagine? Yan ang siga din ng putput. Diba? Pero ngayon, mga kapatid, naglilingkod sa Diyos. Diba? First time niyang... Diba? Could you imagine? Bakit? Kasi nga may miracle sa Panginoon. Minsan inisip natin, Panginoon, hindi na po ako mag-aayos. Panginoon, ganito na lang ang buhay ko. Lord, Pastor, baka hindi sila maniwala. Wala akong pinag-aralan. Ganito lang yung pamumuhay namin. Hindi kami mayaman. Pulubi lang kami. Mahirap lang kami. Sabi ng Diyos, bakit? Tinatanong ko ba kung mayaman tayo? Ang tanong ko, gusto mo ba maglipon? Yun ang tanong ng Diyos eh. Tama mga kapalinan sa Panginoon. Yun ang nais sa Diyos. At tanong na ng Panginoon, pwede ka ba maglipon? Pwede mo ba akong maglipunan? Pwede ka bang magsakripisyo? Pwede ka bang gumawa? Ano yung sagot natin? Yes or no lang eh. Minsan sabi, alam po kasi. Di ba? Minsan lang, stop making excuses. Na po, kaya sabi ng ating pinag-aaralan mga kapatid, na po, stop making excuses. Na po, believe in miracle. Na po, maniwala tayo lagi, may pag-asa. Na po, huwag tayong yung bang maglagay ng tuldok. Minsan tayo, di ba, naisip natin, hindi mo kaya eh. Parang tinuntukan mo lang yung sarili. Believe in miracle. Na po, kaya nga nasunod yung Philippians chapter 4 and verse number 13. Nasabi ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Makakayanan ko lahat ng bagay. Bakit? Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin, na nagpapakatatag sa akin. Na po, kaya lagi sinasabi sa inyo, kung tayo titingnan natin yung sarili natin, lahat naman tayo hindi ka dapat eh. Lahat naman tayo may karumihan. Lahat naman tayo mga kapatid, no, kung marami tayo pagkukulang, pero sabi ng Diyos, the question is this, pwede mo ba akong maglimunan? Pwede ka ba magsamba? Pwede ka ba magkiling? Marami ng mga tao na pinipili, Lord, wait lang ha, magiging-birthday lang ako. Lord, wait lang, naka-save. Lord, wait lang, may outing. Nga po, sabi ng Diyos, kailan mo kayo una? Bakit lagi ako muli? Sabi ng Diyos, bakit lagi ako muli? Pwede ba, hindi una mo naman ako sa buhay mo? Nga po, kasi kapag inuuna natin ng Diyos, alam niyo ba, pag inuuna niyo ang Panginoon, magkikita niyo yung blessing. Amen?
Nakikita niyo po ba yung blessing? Kapag nag-ilingkod kayo sa Diyos, may pagpapala. Amen. May blessing yan. Bubuo sa Diyos, maraming pagpapala. Yes, hindi mawawala yung struggle. Hindi mawawala yung problems. But the Lord will pour you out a lot of blessing. Amen. Mapagtatagumpayan mo yung pagsubok. Mapagtatagumpayan mo yung problema. Bakit? Kasi nalalagay sa iyong kaisipan, hindi ka nag-isa. Ayan, Diyos. I believe we have a God of miracle. Nako, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, hey, just keep on serving the Lord. Stop making excuses. Because when you stop making excuses, mga kapatid, you will see you are going. Kapag natutunan mo nang alisin yung mga excuses, yun ang dadahilan yung nagre-reason now, makikita mo, nagiging ma-agreed ka na. Ang ibig sabihin, gumagawa ka na ng paraan. Tama ba? Ang ibig sabihin, nagiging malawak, nagiging paunawa. Ano po? Ang ibig sabihin, tumatatag ka na sa Panginoon. Ano po? Dapat, sabi nga, sabi ng mga matatanda, dapat natin kang disposisyon. Ekamente disposisyon. Di ba? Dapat maparaan. Ano po? Dapat, yun nga, matuto tayo gumawa ng mga pamamaraan. Ano po? Kasi nga, kapag gusto natin, may paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. So stop making excuses. We can do 10 times better. We can do more together. Mga kapatid, we stop making excuses. Number 3. Amen? Amen. Ano pa kayo? Say amen? Amen. This is the last thing. Sabi number 3. Sa inyo nga. Ready to begin? We must be always together. We must be always together. Pwede ba maging together kung isa ka lang? Sa tingin niyo po. Together, tapos isa ka lang. O, together nga eh, 2. Di ba, ibig sabihin together, 2 or more? Tama ba? Pag together, ibig sabihin plural yun. Kaya di ka pwedeng mag-isa. Kailangan mo na kasama. Kailangan mo na makakarabay. Kailangan mo na makakatulong. Tama ba? Kunwari ba kapatid ganito? Si Brother RJ. Brother RJ dito na. Ito ba? Kasi kung sabi niya dito mga kapatid, we are strong when we are together. Napapasinin niyo pa mga kapatid. Si RJ. RJ, buhatin mo nga pa. Makukulit ko. Okay po. Tabi na lang. Kasi bubuhatin ko. Sabi niyo, mapapata na kayo, minapag-infuse. Simbolo lang po ito mga kapatid. Wala dito ang Panginoon. Amen? Yes. Kasi paniniwala natin, ay, ispak may mapapakagamat ka niya. Diba? Mali po yun, amen? Ano lang ito? Simbolo lang, sign. Pero hindi ang Diyos ito, amen? Kaulitin natin mga kapatid. Ajik mo kasi naman. Walang pumura. Ajik, kaya mo bang buhatin ito? Kaya mo bang ilipat dito, Brad? Yan, di ba? Yan, kaya mo. Kasi bagay? Kabigat. Tama? Magtatawag ganyan siya ng kasama. Di ba? Tatawagin niya si Marvin, tatawagin niya si Mark, di ba? Ito. Tsaka si Tisoy. Tisoy. Tatawagin. Sige. Si Tisoy, Marvin. Sige, dito na. Dali kayo. Bilis, dito kayo. Magic po kasi tayo. Huwag po. Pura ba? Sige. Bubuhatin niyo. Paano bubuhatin? Diba? Diba? Okay. Buhatin. Lilipat. Lumipat. Tama ba? Lumitaw yung malikabok. Kasi kayo na pananalipat ito eh. Kasi ninyo pumapatid, nung mag-isa lang si RJ, hindi nyo malipat. Tama? Pero kapag meron siyang kasama, malilipat niya, tama? So, ibalik nyo na. Takpan nyo na yung alikabok. Balik nyo sa pwesto. Balik nyo na. Dito ba madali lang? Di ba kapag may kasama, madali, tama po ba? Kapag madali, kapag marami, malakas. Tama ba? Bumalik na po kayo. So sabi ko ng ating pinag-aralan mga kapatid, when we are together, we are strong. Kapag tayo sama-sama, lumalakas tayo. Di ba? Pwede ba maging malakas yung nag-iisa? Hindi. Kasi bakit? Dalawa lang yung kamay eh. Tama? Pero kapag marami, maraming kamay. Tama? Pag nagluluto, mag-isa ka lang, di ba? Ay, kapagahal. Pero pag dakal ka kayabi, tugi-tugi, ati mamulat, di ba? Ati magkay, masagilin mo.
Di ba? Madali lang. Bakit? Kasi nga ay sama-sama. Kaya sabi nito mga kapatid, ang ating pinag-aralan mga kapatid, when we are strong, when we are together. Ano ba mga kapatid? We are, basahin nyo nga? We are better. Mas maganda tingnan. Di ba? Mas maganda, mas maayos. Di ba? Ano yung gusto nakikita? Yung nag-iisa ka lang o yung marami? Di ba kapag grupo, ay, lakas nito Di ba? Iba to, iba yung dating Marami sila. Tama? Nagtutulungan, nagkakaisa. Ano ba mga kapatid? The third thing, the last thing. We can do more if we are together. Mas marami tayo magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya sabi po dito mga kapatid, we can do 10 times together. So better than they all if we are together. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, let us continue to serve the Lord. Huwag tayong alis. Huwag tayong inuwan. Huwag tayong magre-reason out. Stop making excuses. Ano po, magiging malakas, hindi lahat kaya ni Pastor. Amen? Amen. Hindi niyo po ba, kaya po ba lahat? Kahit ba naman po yung pangalan ko, mahina po ako. Bakit? Kasi kamukha nyo lang akong tao Nakakaranas din ng kagutuman. Minsan, umiinit din yung ulo. Di ba? Minsan, nagagalit din. Kamukha nyo lang kasi ako Pero kapag tayo lahat din nagtutulungan, marami tayong magagawa. Marami tayong mapagtatagumpayan. Kaya sabi nito mga kapatid, patuloy na dapat tayo magkaisa. Patuloy tayo magsama-sama. Sa isang layunin, isa lang yung purpose natin hindi ko kayo kailangan para itaas nyo ako. Amen? Amen. Di ba isa lang dapat yung itinataas natin? Amen. Tama ba? Ang Diyos. Napakagaya po ito. Simbolo lang po ito, hindi yung Diyos to. Simbolo lang. Makakita, tinataas ko ito Para mong nung naalala ko lang. Minsan, ibisit ng Koreano si Pastor Ramalos Tapos sumawit ako Korean song. Di ba meron tayong Korean song? Samohan ng Chuni. Ako na, mapili mo ngayon sila. Dahil sa sobrang tuwa ng Koreano, binigyan ako ng rosaryo Sinabitan ako ng rosaryo. Natuwa sa akin. Pero hindi yan Diyos. This is just a symbol. Hindi natin pinaglilingkuran ito. Hindi natin emphasize. Bakit? Kasi nakikita natin dito si Kristo. Nakikita natin pagsasakripisyo ng Panginoon. So ulitin ko lang, kapatid, ibalik ko lang. Ako, ang gusto ko, itaas ko Diyos. Ngayon, kasama ko na kayo. Hindi nag-iba yung gusto ko. Hindi nag-iba yung purpose ng Diyos. Hindi para itaas ako. Itaas natin na sama-sama ang Panginoon. Pag ganun, isa lang yung ating goal. Sa church na ito, sa Good Shepherd, San Manuel, isa lang yung goal. Mapaglingkuran ng tamang Diyos, may itaas sa Diyos. Kaya nang inawit ng mga choir, we must reach all around the world. Ibang ipangalan natin si Kristo sa lahat. Kaya ngayon tema natin, each one, reach one. Mag-soul winning tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa, mag-invite tayo. Why? Because we can do more. If we are together, we can do more. Marami tayong magagawa. Marami tayong mapagtatagumpayan. Kaya lang sinasabi mga kapatid, iba't iba man yung pag-uugali natin. Iba't iba man yung kaisipan natin. Iba't iba man yung ninanais natin. Pero pag tayo nagkaisa pagdating sa Panginoon mga kapatid, makikita natin may miracle. May victory. May blessing. Why? Kasi nga, pinapakita natin ang Diyos natin ito. Ang Diyos natin ito. Kaya panalangin po sa buhay mo ng bawat isa. Kagaya po nila Hanaya, ni Azariah, ni Mishael, ni Daniel, na makita tayo ng maraming tao that we are better than they all. Masigit pa tayo sa kanila bakit? Kasi nga, hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa pera. Naglilingkod tayo sa Diyos. Let us be reminded, we are here not to please anybody. You are not here, mga kapatid, hindi ka na dito para i-please si pastor, para i-please si ma'am, para masabihan, ma'am, kasi ba ako, ito very good mo naman. Diba? Sino gusto nyo nagsasabing very good kayo? Tao o Diyos? Diyos. Okay mo. Diba? Kaya sabi ko sa mga men, diba? Mag-necktie kayo. Diba? Mag-ayos kayo ng pananamit. Gagawin nyo yan para hindi magpa-impress. Kung hindi paglingkuran ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Ang ibig sabihin, in-acknowledge natin ng Panginoon. Look, could you imagine, parang nagtatrabaho sa Congress. Diba? Hindi naman sila mukhang nasa punerarya, diba? Naman, diba? Titignan mo si Brother Mark. Mark, tayo ko nga, Mark. Diba? Okay,
na. Sa susunod, pagugupitan ko pa yan, mga ano, yung kamukha yung gupit niya eh. Pinagupitan ko kasi sila eh, kaso pinabawasan ng konti. Mali, sabi ko, dapat ganun yung gupit eh. Di ba? Para sundalo. Diba, Brad? Army, no? Kasi ano na po sila, stay dito. Mga workers po sila, may kwarto po sila dyan. Nag-enjoy sila. No? Sabi ni Brother Mark, nahihirapan siya, pero ngayon, konti na lang. Ako, sabi nga ng lola niya, Pastor, sige, dyan na lang siya kasi para maiwasan yung bisyo. Nga po, sabi niya, Pastor, naninigarilyo pa ba? Konti na lang daw. Sabi ko sa kanya, Brad, kung meron mo nakitang usok dyan, ha? Kung may kasalanan dyan, pag may nakitang usok. Pero sabi niya, hindi na po, magbabago na. Bakit siya magbabago? Para sa ngayon, dahil nandito sila. Ang dami namin nagagawa. Kasi hindi ko kaya mag-isa eh. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, let us keep on doing. Patuloy lang tayong gumawa. Patuloy lang tayong magtrabaho. Alisin na natin mga kapatid, yung mga negative thinking natin. Ay, ganito kasi siya, ganito kasi siya. Di ba? Alisin na natin yan. Pagkaisa na tayo sa Panginoon. Amen? Ginanayos ng Diyos. Yung sabi ng Panginoon, I hope and I wish sa church na ito. Patuloy lang tayong magsama-sama. Si Elsa, si Josh, si Jacqueline, Anilita, lahat ng mga nanay na dito, patuloy lang tayo sama-sama. Kung wala na yun, maawit kayo. Amen? Salubungin natin siya. Di ba napaganda sasalubungin natin ang Panginoon? Sinasalubungin natin ang Panginoon, sasabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Di ba napakailang umawit? Tama? Para kung si Brother Marby, sabi niya, Pastor, pwede po mag-solo next Sunday? Mahala ko si Luke yan. Kumakapal yung mukha. No? Tatanong, Pastor, pwede po kayo mag-solo next Sunday? Sige, Brad! No? Kaya abangan natin, ha? Kasi ganun eh. Alam niyo ba kapag lumalago ka sa pananampalataya, gusto mo maawit sa Diyos eh. Di ba? Gusto mo, di ba? Pag mahina ka pa sa Panginoon, ano ko pa eh? Di ba? Pero kapag ano ka na, ay sige. Di ba? Susunod ka na eh. Di ba? Kaya ibig sabihin nagtulong ka na. Gusto mo na rin maglingkod sa Diyos. Gusto mo na rin magpuri sa Panginoon. Kaya kung mga kapatid, encourage yung magbawat isa. Ipon lang tayo. Maglingkod tayo. Marami pa tayong gagawin. Amen? Amen. Tayong gagawin. Marami pa tayong pagsasamahan. Amen? Amen. Nga po, yung sama-sama tayo magiging masaya. Sama-sama tayo magpalakasan. At sama-sama natin walatiin ang pangalan ng Panginoon. Yes, oras po na mga kapatid, regulate the short devotion. Ito may mo po sa mga saan lagi ito kayo? Let's also please. Sige po,